Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may bago na naman tayong loan application na re-reviewin. So tama ang narinig nyo, ngayong taon lang lumabas itong loan application na to. At hindi ko to nakita sa may ad. So ito ay nakita ko lang sa may text message at base sa kanila ay ito daw ang pinaka the best na mahihiraman. Ayan, mabilis na proseso at makakahiram ka nga daw ng up to 25,000 pesos ngayon. At ang loan app nga pala na to ay ang Cocomel Loan. O, di ba nakakatuwa yung pangalan na to? Ito, hindi ko pa sana re-reviewin dahil curious ako dito sa may pangalan. At nung tinype ko nga itong link na to sa may Google ay ito ang lumabas. Ayan, madadownload siya sa may Play Store pero wag nyo muna ang i-install dahil nga bago lang to. Make sure na mapanood nyo muna para maging aware nga kayo kung talaga bang the best to at yung talagang makakatulong sa inyo. So, wag na nga nating patagalin. Reviewin na natin itong si Cocomel Loan. So, nung tinype ko nga pala, ito ang lumabas na pangalan. Ang dami naka-under na pangalan dito. Ayan, nandito yung Tala Loan at nandito din yung One Hand Cash Loan. O, diba? Kaya nakaka-intriga. Nagsama-sama, 3-in-1, Cocomel Loan, Tala at One Hand. At naka-register din to sa may SEC pero hindi ibig sabihin nun is super legit na to kaya mas okay na nanonood muna kayo ng mga loan app review bago kayo mag-try talaga. Pero syempre bago tayo mag-start ay kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay isubscribe mo na yan at pindutan mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala sa mga nanalo sa aking community spotlight this week. So kung nakita nyo yung username nyo dyan ay i-comment nyo na or i-PM nyo na ako sa may Facebook page para maklaim nyo na nga yung premyo nyo. So ayun na nga, ito ay kaka-release lang ng March 3, 2025. At may 4.8 na stars nga, ayan 3,000 reviews at 10 plus downloads. Dito medyo naguluhan lang ako. At dito naman sa may ibaba, merong 705,000 reviews. So dito, hindi ko na alam kung ano talaga yung totoo. At parang too good to be true yung mga nakalagay dito na ratings dahil puro, ayan, 5 stars at magaganda yung mga sinasabi. At nang i-install ko na nga, eto na yung lumabas. Ayan, meron siyang 4.5 na ratings pero 0 reviews na. At 0 downloads din. O, diba? Talagang mapapaisip ka kung ano ba talaga itong loan app na to. So, dito pa lang medyo napapaisip na ako kung legit ba talaga. So, under to ng Snook Lending. At eto na nga yung pinaka-homepage. Ayan, 28,000 pesos yung nakalagay dito. At ang loan tenor is 120 to 240 days. At ang passing rate nga is 96%. Ayan, halos lahat ng mga nag-a-apply dito is maaaprobahan nga kaya talaga. At ayan, 5 minutes lang daw mapapasok na sa ating GCash wallet or sa kung ano man ang available dito. So, nanghingi na nga to ng SMS permission dito. Pagka na-reject is hindi tayo makakapag-proceed. Kaya i-authorize muna natin. Ayan, panoorin nyo muna yung video na to para makita nyo nga yung loan details. At kung legit nga ba yung mga pinakita nila dun sa may loan details nila, dun sa may application. So, ito na nga yung mga sasagutan sa may valid ID, yung mga common lang na ID. Ayan, pwedeng-pwede dito. Ayan, national ID, UMID, mga government IDs. At next naman, ayan, ID number, first name, middle name, optional lang naman. At ayan, birthday, gender, children, marital status. So, dito sa may pag-picture ng ID at pag-selfie is medyo mabusisi sila. Kaya dapat malinaw talaga yung pagkakakuha mo. Next naman sa may personal information, dito naghahanap sila ng Facebook name, personal email, educational background or education background, residence, at employment type. So dito kahit na ilagay ay student, unemployed, kailangan mo pa din ilagay yung monthly salary at company name. So ayun, next na nga tayo. Naghahanap nga pala sila dito ng 4 na emergency contacts. At kagaya nga na sinasabi ko sa inyo lagi, pagka kayo ay matagal na dito sa may mga ola-ola na to, pero kung kayo ay baguhan pa lang, ilimit nyo na agad yung nasa my phone book nyo ng 3 to 5 nga lang. At make sure na mga kakilala mo talaga, relatives, close friends mo, or family members mo yung ilalagay mo dyan. Kasi in case man nga na hindi ka agad makapagbayad tapos hindi naman pala legit yung inutangan mo, ay alam mo agad kung meron bang mahaharas sa iyong mga nasa phone book kahit hindi mo nilagay as contact reference. Ayun, ilimit nyo lang yung nasa phone book nyo. Dito naman sa may kung saan na matatanggap
ang ilalo natin. Ayan, pwedeng GCash, RD Pawn Shop, Bank Transfer, ayan, Maya, GrabPay, at marami pang iba. So, syempre, gamit na gamit ang ating GCash, kaya yon ang ating gagamitin. At, ayun, after that, ay maghintay muna ako dito ng 1 minuto. Yan, so, intayin lang natin itong countdown. So, kung makikita nyo, 5:16. At, eto na nga. Nakakaloka. Ayan, nakakaloka itong si Cocomelon. Dahil base nga sa kanilang application sa homepage, nakalagay 96% ang kanilang approval rate. Ibig sabihin, halos lahat na talaga ng nag-a-apply is approved dito. Pero, isa ako siguro doon sa may 4% na, ayun, hindi qualified dito sa my application nila. So, ako nga pala ay, ayan, hindi na-aprobahan dito sa may Cocomelon. Nakakalungkot naman. At nakalagay dito is, please reapply after March 31 pa. Napakatagal. Ayan, mag-aantay pa ako dito ng 2 weeks bago makapag-apply ulit. Pero, i-update ko kayo kung ako ay ma-aprobahan ulit after March 31. So, ayan nga, ako ay hindi na-aprobahan dito sa may Cocomelon. Pero, ayan, may hinala talaga ako dito sa may bagong loan app na to dahil talagang yung mga nakita ko sa may reviews, hindi ko maklik totally yung 4.8 na ratings na yon or 4.5 na ratings, hindi ko siya ma-click. Saka yung see all reviews, hindi ko din siya ma-click. So parang automatic nakalagay na yung name and reviews ng mga tao doon sa kanilang application. Kaya ayun, pagka ganon, mag-isip na kayo agad kung yung loan app ba na to is mapagkakatiwalaan dahil pagka ganon, may pabago-bago na nakikita tayo ay medyo nakakapag-alangan ng subukan. So kagaya niyan, too good to be true na naman itong application na to. At pagka nakita nyo, yung ads na to na dumaan sa inyong timeline or sa may feed, ay nasa sa inyo pa din syempre yung desisyon. Basta ang mahalaga ay pinakita ko sa inyo yung process at ayun, ako nga ay hindi na-aprobahan. So, kayo, kung na-aprobahan kayo or kung maa-aprobahan kayo, ay balitaan nyo ko dito sa may comment section para maging aware nga din ang lahat kung ano nga ba itong si Cocomelon / Tala Loan daw at One Hand Cash Loan. O, diba? 3-in-1. Pero, ayun, marami naman na nga talaga mga nanggagaya ng pangalan at kinukuha pa yun talaga mga legit na loan app. So, maging vigilant kayo. Ayan, i-research nyo pa din, magbasa-basa kayo ng ratings and reviews, at manood kayo ng mga ganitong all reviews para makita nyo nga kung ano ba yung papasukan nyo na loan application. Dahil sayang naman yung pag-a-apply nyo kung sa huli ay hindi naman pala kayo ma-aprobahan. So, kagaya ko, ayan. Pero hindi ako susuko, mag-a-apply ulit ako para sa inyo para mapakita ko nga yung loan details. Dahil, nag-search na ako online, wala pa akong nakikita about dito na nag-run sa online. Ayan, wala pa akong nakikita mga negative reviews about dito dahil nga siguro bago. Dahil nung chinek ko naman yung kanilang details sa may application, wala namang ibang, hindi naman nagbago yung pangalan. Saka doon sa may application nila, hindi naman nabago. Kaya ayun, still, hindi pa din ako dito 100% sure. Kaya kung tatanungin nyo ko kung ma-recommend ko ba, siguro 70-30. Ayan, 70% hindi ko siya mai-recommend, 30% nasa sa inyo na yung desisyon. Kaya yan, balitaan nyo ako kung ano yung magiging resulta sa may pag-apply nyo if ever man na gusto nyong applyan to. Pero ayun nga, kailangan basahin yung maigi yung loan details if ever man na maaprubahan kayo or maipakita sa inyo yung loan details bago nyo i-confirm. Ay tingnan nyo muna yung due date kung talaga bang yan ay up to 240 days dahil baka 7 days lang. So that's it for today's video. Thank you for watching at babalitaan ko kayo ulit after March 31. So ayan lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!